Oh, hetong anak mo. Hindi humihinga. Pabaya ka kasing ina. Sige, landi pa. Ang kati-kati mo. Mag-aanak-anak ka, wala ka naman pera. Pinatay mo ang anak ko. Taong 2020 nalaga na pa ang COVID cases sa buong mundo. Ang mga tao ay nananatili sa kani-kanilang mga tahanan nang dahil sa takot na mamatay sa malubhang sakit. Kaya ang mga nagdadalang tao sa isang liblib na lugar sa Sorsogon ay hindi makaluwas sa bayan. Bukod sa malayo ito, ay ayaw din nilang manganak sa ospital at magka-COVID lang daw sila. Kaya wala silang nagawa kundi umasa sa kumadro ng si Claudia. Kahit palabag sa loob nila. Ire! Wala akong pakialam kung masakit. Ang bilis mong bumuka ka sa boyfriend mo, ngayon magrereklamo ka na sasaktan ka? Magtiis ka riyan at umiri ka na maayos dahil nasusuka na ako sa baho nito. Ire! Naiyak na lamang ang babae nang dahil sa pagtrato sa kanya ni Claudia. Ngunit hindi na siya nakapagsabi pa ng kanyang sentimiento dahil maya-maya lamang ay lumabas na ng ligtas ang sanggol. Kahit pa ganun magsalita si Claudia, walang duda na isa siyang dalubhasang kumadrona. Salbahe nga lang. Pagkatapos niya sa pagpapaanak sa kalugar niyang si Maricar, namili siya ng masasarap na pagkain at bagong gamit sa bahay. Bandang 7:00 ng gabi nang matapos siyang magluto ng adobo at pansit para sa kanyang asawa na si Nestor. Claudia, mahal, nandito na ako. Tamang-tama. Katatapos ko lang magluto ng mga paborito mo. Halika, kumain na tayo. Yun, sakto. Gutom na ako eh. Ayos. Uy, mukhang masarap to ah. Salamat, Claudia, mahal ah. May good news ako. Pumaldo na naman ako kanina. Napaanak ko yung kalugar nating si Mirna. Meron tayong 25K ngayong araw. Mukhang sobra naman yata yung sigil mo sa kanila. Alam mo namang hirap sila sa buhay eh. Kawawa naman. Nestor, ako lang ang kaisa-isang kumadrona rito. At alam na alam ko ang ginagawa ko. Kahit nakapikit ako, kaya ko magpaanak. Kaya tama lang ang ibinayad nila sa akin. Alam na nila kung magkano ako magpresyo, no? Sila ang lumapit sa akin. Ibig sabihin, kaya nilang magbayad. O sige, sabi mo eh. Hindi naman ako mananalo sa'yo eh. Kumain ka na nga lang dyan. Lasapin natin ang katas ng pagod, galing at diskarte ko. Kinabukasan, Sabado, bumisita si Philip na kaibigan at katrabaho ni Nestor sa tahanan nila Claudia. Wala namang pasok nung araw na yon, kaya nagpasya si Nestor na makipag-inuman kay Philip. Ipinakita na rin niya ang bagong alagang pangsabong na manok. Bandang 4:00 ng hapon nang magsimula silang mag-inuman. Habang si Claudia naman ay naghahanda ng merienda nila. Tignan mo tong bago kong pangsabong pare. Kabibili ko lang nito no 1 linggo. Medyo mahal nga lang. Ayos, maganda pare ah. Mukhang suwabe to gumalaw ah. Pero maiba nga tayo. Di ka na ba nababagot o nagsasawa sa buhay may asawa? Hindi pare. Okay naman kami ni Claudia eh. Sagana naman ang buhay namin. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Nestor. Ang tagal yun na nagsasama eh. Pero hindi kayo nabibiyayaan ng anak. Hindi ka ba nangangarap makita ang sarili mong dugo at laman? Siyempre gusto kong magkaanak. Pero ano magagawa ko eh, ayaw ibigay ng Diyos sa amin eh. Masaya na ako sa kung anong meron sa amin ni Claudia. Tsaka mahal na mahal ko ang asawa ko. Ikaw, tigil-tigilan mo na kasi ang panchichicks mo at makontento ka sa pamilya mo. Huwag mo nga ako idamay sa mga kalukuhan mo. Alam ko na yung entrada mong yan. Sayang, may ipapakilala pa naman sana ako sa'yo. Sigurado ako, pwede mong lahian yun. Wala naman kasing pakinabang sa'yo si Claudia eh. Hoy, huwag mong binabastos ang asawa ko, Philip ha. Umayos ka kung gusto mo pa makatungtong sa pamamahay ko. Wala kang karapatang magbigay ng komento sa buhay ko. At wala kang alam sa amin ni Claudia. Ayusin mo relasyon nyo ng asawa mo, tigilan mo na lang ang kagaguhan mo. Huwag mo na hintay na masira ang pamilya mo at kamuhuyan ka ng asawa mo. Payong kaibigan lang yun. Pre, isa lang. Dami mo naman sinabi. Nagbibiro lang ako eh. Pasensya ka na. Narinig ni Claudia ang usapan ng dalawa. Hinatid niya ang merienda ni Nestor at nagpanggap na normal lang ang lahat. Hindi niya nakinumpronta si Philip
dahil ipinagtanggol na siya ni Nestor. Nabibilang na lang kasi sa mga daliri sa isang kamay ang mga natitirang kaibigan ni Nestor at ayaw niya nang mawalan pa ng kaibigan ng asawa. Dahil kapag may nagsasalita ng hindi maganda tungkol kay Claudia, lalo na ng harap-harapan, pinuputol agad ni Nestor ang pagkakaibigan at koneksyon niya sa kahit sino pang Poncio Pilatong nambabasto sa kanyang asawa. Oh, magmerienda muna kayo. Puro alak lang naman ang sistema nyo. Uy, pulutan! Sakto! Wow! Ang sarap mong magluto, Mare. Kaya ka napakaswerte nitong si Nestor sa'yo eh. Bilisan mo na kumain, Philip. Magagabi na eh. Hayaan mo na lang siya, Nestor. Ikaw naman. Huwag mo siyang madaliin. Grabe, Mare. Ang sarap nito. Pwede ba ako mag-uwi nitong pansit at sisig mo? Sige, sa'yo na yan. Uwi na at magdidilim na. Bakit? Ano naman kung magdidilim na? May motor naman ako eh. Ayos lang na gabihin ako, pre. Sa'yo ayos lang, sa akin hindi. May mga gagawin pa kasi ko eh. Nakahinga na ng maluwag si Claudia nang umalis si Philip. Akala niya kasi magkakainitan ng dalawa at magkakapisikalan pa. Alam niya kasing piko na ang kanyang asawa at konting-konti na lang ay mapipigtas na ang pisi nito. Kahit paanong pagkumbinsi ni Claudia kay Nestor na ayos lang na maging magkaibigan pa rin sila ni Philip at pwede pa rin bumisita sa kanilang tahanan ng lalaki, ayaw makinig ni Nestor. Hindi niya raw talaga gusto ang tabas ng dila ni Philip at posibleng traidorin din daw siya nito isang araw. Katrabaho niya lang daw si Philip at hanggang doon na lang yun. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-asawa. Ipinaghanda ni Claudia ng almusal ang kanyang asawa para sa pagpasok nito bilang gwardya sa isang bangko sa kanilang lugar. Habang si Claudia naman, naghintay ng mga lalapit sa kanyang kliyente nung araw na yun. Nang makaalis ang kanyang asawa, pumunta muna siya sa kapitbahay niyang si Maring para makipagkwentuhan. Uy, Mare, nakita mo na ba yung bagong salta rito sa atin? Buntis, mukhang malapit na mga anak. Palto ka na naman yan. Balato naman oh. Ayos, ganyan dapat. Para tuloy-tuloy ang pasok ng pera. At grabe na ang pagtitiis ko sa mababaho at maiitim na ano ng mga babae dito. Yung iba may kulugo pa. Nakakasuka. Grabe ka naman manlait, be. Pero balita ko, wala raw asawa si Ines at siya lang daw mag-isa magpapalaki ng bata. Ines ang pangalan ng babaeng mukhang haliparot. Bakit kaya siya iniwan ng asawa niya? Wala akong pakialam sa buhay ng ibang tao, Maring. Pera lang ang habol ko, wala nang iba. Alam mo namang hindi kami nagkaanak ni Nestor. Kaya magpapayaman na lang ako. Ay wow, ang taray be. Ikaw na talaga. Suportahan kita dyan. Hapon yun nang bumili si Claudia ng maiinom. Habang naglalakad na siya pauwi, nakita niya si Ines. Ang sinasabi ni Maring na bagong salta sa kanilang lugar. Maamo ang mukha nito at napakaputi ng balat na parang kutis porselana. Walang duda na isa itong magandang babae. Nakumpirma rin ni Claudia na totoong ang buntis si Ines at malapit ng mga anak. Kaya malaking pera agad ang nasa isip ng kumadrona. Laking gulat ni Claudia nang makita niya ang kanyang asawa na binibigyan ng pagkain ni Ines. Nakaramdam siya ng selos kaya nagdesisyon siyang kumprontahin ang asawa niya tungkol sa kanyang nakita. Mahal, nandito na ako. May pasalubong ako para sa'yo. Bakit umuwi ka pa? Doon ka na sa kabit mo. Magsama kayo. Ha? Ano pinagsasasabi mo riyan? Hindi ako gumagawa ng kalukuhan sa likod mo ha. Alam mong hindi ako ganyang klase ng lalaki. Nakita kita kanina. Nakikipagharutan ka rin sa Ines na yon. Yung bagong salta rito sa lugar natin. Labas pa yung lahat ng ngipin at gilagid mo kung makipagngitian ka kanina. Ano? Porkit buntis yun at walang asawa, lolokohin mo ko? Binigyan ka pa ng pagkain nung kanina. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Yun ba? Makinig ka muna sa akin at kumalma ka. Pumunta ako sa bahay niya dahil nalaman kong nagbebenta siya ng pagkain at masarap daw siya magluto ayon sa ibang kapitbahay natin. Kaya bumili na ako ng pagkain para sana surpresahin ka. Pero parang ako naman ang nasurpresa sa panghusga mo sa akin eh. Ganyan pala ang tingin mo sa akin.
Ganyan lang pala ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo. May tiwala ako sa'yo pero sa mga harot na babae, wala. Ayoko na ulit lalapit ka at kakausapin ng babaeng yon. Alam mong nawalan tayo ng anak, Nestor. At hindi kita kayang bigyan ng anak. Tapos makikipagkaibigan ka sa buntis na yon? Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko? Sige, sorry na. Hindi na mauulit. Hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Pumasok sa kwarto si Claudia habang umiiyak. Naalala niya kasi ang namatay nilang anak ni Nestor at hanggang sa puntong ito, sinisisi niya ang kanyang sarili. Dahil sa kakulangan nila sa pera, nawalan sila ng anak. Hindi niya nagawang magpatingin sa doktor nung panahong nagbubuntis siya, kaya hindi niya nalaman ng maaga ang kondisyon nilang mag-ina. Hindi rin naibigay ang mga pangangailangan ni Claudia para lumakas at kumapit ng maigi sa sinapupunan niya ang bata. At nung manganganak na nga siya, kinailangang mamili ni Nestor kung sino ang mabubuhay, kung si Claudia ba o ang anak nila. Hindi nagdalawang isip si Nestor at isinalba niya ang buhay ni Claudia. Kaya isa lang ang nasa isip ng kumadrona nang mawala ang kanilang anak, ang magpayaman. Dahil yun lang ang alam niyang paraan upang maging masaya ang buhay nilang mag-asawa. Makalipas ang ilang araw, dumayo si Ines sa tahanan ni Claudia. Magandang umaga po, Ma'am Claudia. Mag-i-inquire lang po sana ako. Magkano po ba ang singil niyo sa pagpapaanak? 40K. Ay, ang mahal po pala. Pwede po kayang hulug-hulugan ko na lang. Maliit lang po kasi ang negosyo ko at halos barya lang din ang kinikita ko. Pasensya na po. Pwede naman, pero kailangan ko ng down payment na 20K. Yung 20K na tira, pwede mong bayaran sa susunod na linggo. Kung hindi mo kaya, sa ospital ka na lang manganak o maghanap ka ng pipitsuging kumadronang magpapaanak sa'yo. Sige, pasensya na po. Alas 8 ng gabi nang kumatok ang kapitbahay ni na Claudia na si Maring. Humingi raw sa kanya ng tulong si Ines dahil pumutok na ang panubigan nito. Wala naman daw ibang makakatulong kay Ines kundi si Claudia lamang. Nagmakaawa si Ines na alalayan siya ni Maring sa panganganak. Ngunit wala namang alam si Maring sa pagpapaanak kaya humingi na siya ng tulong kay Claudia. Dahil sa matinding pakikiusap ni Maring, pumayag na si Claudia sa isang kondisyon. Kailangan magbigay pa rin si Ines ng 15,000 kay Claudia bilang down payment. Ano, may pambayad ka ba? 12K lang po ang meron ako ngayon. Sa totoo lang, huling pera ko na po ito. Pero gagawan ko po ng paraan. May parating po akong pera sa susunod na linggo. Pambihira naman oh. Kulang naman pala ang pera mo. 15,000 na nga lang hinihingi ko, nakakabastos ka naman. Maawa na po kayo. Kailangan makakatulong sa akin ngayon. Sige na. Basta sa susunod na linggo ha, kumpletuhin mo na ang bayad mo. Tumupad ka sa usapan kundi may mangyayari sa yung hindi maganda. Maghintay ka riyan at may mga importante pa akong gagawin. Halos 4 na oras naghintay si Ines na asikasuhin siya ni Claudia. Nang matapos na ang teleseryeng sinusubaybayan ni Claudia, saka lang siya naghanda para asikasuhin si Ines. Kaya madaling araw nang nakapagsimula si Claudia sa pagpapaanak dito. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Lalabas na po yata ang bata. Huminga ka lang dyan at itiko mo yung bibig mo. Magtiis ka. Mag-aanak-anak ka tapos hindi mo naman pala kaya masaktan at magsakripisyo? Ano ka, inutil? Pwes, wala kang karapatang maging isang ina. Aray, tulungan niyo po ako. Manahimik ka. Kita mong inaayos ko pang gagamitin ko para sa'yo. Pakibilisan po, hindi ko na po kaya. Lalabas na po talaga ang bata. Nang pinabukan na ni Claudia ang mga hita ni Ines, baka sa kanyang mukha ang pandidiri at pagkairita. Kaya naman binarubal niya ang babae. Wala siyang tigil sa pagdadabog, pangiinsulto at pagbitiw ng masasakit na salita kay Ines habang pinapaanak niya ito. Imbis na palakasin ang loob ni Ines, wala siyang pakialam kung masaktan ng babae. Umiri kang haliparot ka. Gusto mo na ilabas ang bata, di ba? Ngayong kailangan mong umiri, manghihina ka?
Isa na lang. Huwag na matigas ang ulo mo para matapos na ito. Inaantok na ako. Imbis na natutulog na ako ngayon, nang istorbo ka pa. Sa huling matinding iri ni Ines, sa wakas ay napalabas na ni Claudia ang anak nito. Pagkahugot sa puwerta ni Ines, diretso la itaga dito. Ay, ang itim ng anak mo. Ang pangit na mukha. Hindi nagmana sa'yo. Sino ba ang tatay nito? Tumalikod si Claudia para paluin ang bata dahil napansin niyang hindi ito umiyak pagkalabas nito. Palakas na ang pagpalo ni Claudia sa sanggol na para bang madudurog na mga buto. Sa puntong ito, hindi pa rin humihinga ang sanggol. Ano pong nangyayari? May problema po ba? Oh, ayan ang anak mo. Hindi humihinga. Ginawa ko na ang lahat pero wala talaga eh. Nakapulupot kasi sa leeg niya ang puso niya. Kasalanan mo yan. Wala kang kwentang ina. May ilang buwan ka para maghanda at magpatingin sa doktor pero mukhang hindi mo ginawa. Magpapabuntis ka, wala ka naman palang pera. Ngayon, pagdusahan mo yung pagiging haliparot mo. Wala kang kwentang ina. Wala kang silbi sa mundo. Natigilan ng ilang minuto si Ines sa masamang balita ng kumadrona sa kanya. Hindi siya nakaimik. Tuloy-tuloy lang ang pagpatak ng luha sa kanyang mukha. Pinatay mo ang anak ko. Oh, bakit ako sinisisi mo? Pinagbigyan na nga kita kahit kulang na kulang ang pambayad mo. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka. Kung hindi mo ako pinaghintay ng matagal at inasikaso mo agad, maaagapan sana ang anak ko. Buhay pa sana siya ngayon. Malamang, maghihintay ka kasi kulang-kulang naman ang pambayad mo. O siya, malis ka na para makatulog na ako. Huwag mo kalimutan yung utang mo ha. Sa susunod na linggo, kailangan mabayaran mo na ako. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin. Linggo ng umaga ay nagising si Claudia na nilalagnat at inuubo. Kaya imbis mamalengke, nanatili na lamang muna siya sa bahay upang magpahinga. Marami sana siyang gagawin nung araw na yun tulad ng pamamalengke, paglalaba, paglilinis at pagluluto. Ngunit naplakda na lamang siya sa kanyang kama buong araw. Nestor, pasensya ka na. Ikaw na lang muna ang bahala sa mga gawaing bahay ha. Hindi ko talaga kayang gumalaw-galaw ngayon. Ang sama ng pakiramdam ko. Oo, mahal, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga at magpagaling ka riyan. O eto, inumin mo na ang gamot mo para gumaan na ang pakiramdam mo. Habang naglalabas si Nestor, biglang bumisita si Maring. Hinanap si Claudia para makipagtsismisan sana. Masama ang pakiramdam ngayon ng asawa ko eh. Bumalik ka na lang sa ibang araw, Maring. O sige, pero Nestor, di ba kilala mo si Ines? Oo, bakit? Anong meron sa kanya? Wala na siya sa bahay niya. Umalis yata kahapon dala-dala mga gamit niya. Walang may alam sa amin kung saan siya nagpunta. Ewan ko ba, naglaho na lang na parang bula. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Ikaw talaga, Maring. Ang aga-aga, chismis agad ang inaatupag mo. Ano ba almusal mo, chika? Eto naman, binabalita ko lang naman sa inyo. Kay Claudia nga dapat kaso sabi mo may sakit. Sa'yo na lang. Sige, alis na ako pre. Balik na lang ako sa susunod na araw. Sabihan mo si Claudia na magpagaling siya agad at marami pa ako ikukwento sa kanya. Pagkagat ng dilim, mataas pa rin ang lagnat ni Claudia. Kahit nakainom na siya ng gamot na tila hindi naman tumalab sa kanya. Parang lumala pa nga ang kondisyon ni Claudia dahil nakaramdam na rin siya ng pananakit ng tiyan. Dahil sa mga nararamdaman niya, nabalisa siya at parang may kinatatakutan na kung ano. Bandang 11:00 ng gabi, pinainom siya ni Nestor ng gamot pampakalma. Ngunit ganun pa rin. Wala pa rin itong talab kay Claudia. Nestor, huwag mong papatay ng ilaw. Kukunin nila ang kaluluwa ko. Sino? Wala na ba ibang tao rito kundi tayo lang? Sila, mga taong lipod, mga masasamang elemento, mga kampo ni Satanas. Walang ganyan, Claudia. Kumalma ka lang. Walang mangyayari masama.
Papatay nila tayo! Matulog na tayo at bukas din ay pupunta tayo sa ospital. Ipatitingin na kita sa doktor. Kinabukasan, bandang 7:00 ng umaga ay naghanda ng mag-asawa sa pagpunta sa doktor. Hindi nakatulog ng maayos si Claudia dahil halos oras-oras siyang nagigising para sumuka. Puro likido o tubig lang ang naisuka niya dahil wala namang lamang pagkain ang tiyan niya. Pagdating nila sa ospital, nakasalubong nila si Gabriela, pamangkin ni Claudia. Nandun pala siya sa ospital para bisitahin ang kaibigan niyang may sakit. Oh, Gabriela, bakit nandito ka? Magandang umaga po, Tito. Binisita ko lang po yung kaibigan ko may sakit. Pauwi na rin po ako. Galing po ako sa trabaho ko sa call center. Binisita ko lang talaga yung friend ko. Ano pong nangyari kay tita? Bago pa makasagot si Nestor, tinawag na ng doktor si Claudia dahil siya na ang susunod na pasyenteng titingnan. Sa susunod na lang ulit, Gab, ha? Tawag na kami ng doktor eh. Sana gumaling na ang tita mo. Ingat ka pa uwi, ha? Tito, baka po makatulong ako. Sa kasamaang palad, hindi masabi ng doktor ang punot dulo ng nangyari kay Claudia. Nagnegatibo naman siya sa COVID at normal naman ang resulta ng ibang mga test niya. Kaya nagpareseta na lang si Nestor ng gamot sa lagnat at ubo ni Claudia at nagpasya sila na sa bahay na lang magpagaling dahil baka raw mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Claudia sa ospital sa takot na magka-COVID sila. Pagdating nila sa bahay, idiniretso na ni Nestor si Claudia sa kama para makapagpahinga na dahil hindi pa rin makakilos ng maayos ang kumadrona. Maya-maya pa, dumating na naman ang kapitbahay nilang si Maring upang makibalita. Hindi pa ayos ang pakiramdam ni Claudia. Nilalagnat at masakit pa rin ang tiyan niya. Ngayon nga may mga nagsisilabasang bulutong sa katawan niya. Hindi ko na alam ang gagawin. Bakit ba nandito ka na naman, Maring? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Mangungumusta lang sana. Teka, ganyan na pala kalala ang nararamdaman ni Maring Claudia, no? Baka COVID na yan, Hindi. Negative siya sa COVID test. Galing na kami sa ospital. Eto ayoko sana mambintang. Pero mukhang alam ko na nangyari sa kanya. Nakulam siya at alam ko kung sino yung posibleng may gawa niyan sa kanya. Sino? Isa lang naman ang sinasabi ng mga kapitbahay natin na mangkukulam dito sa lugar natin. Si Ines. Tingnan mo, hindi na siya mahagilap ngayon. Pero hindi ako sigurado dun Walang kasiguraduhan yung pinagsasabi ko. O siya, alis na ako. Hindi ko naman pala makakausap si Maring Claudia. Balik na lang ako pag magaling na talaga siya Ingat kayo pare, ipagdarasal ko kayo. Sa pagdaan ng oras, wala pa ring nagbabago sa kalagayan ni Claudia kahit may mga gamot naman itong iniinom. Mas lumala pa nga ang kondisyon niya dahil may mga bulutong na rin ito sa balat. Habang naghahanda na makakain si Nestor para sa asawa, biglang narinig niya ang boses ni Gabriela. Tito, pasensya na po kung nagpunta ako rito sa inyo ng biglaan at walang pasabi. Pero sa tingin ko kasi, kailangan yung tulong ko. Halika muna rito sa loob. Dito na tayo mag-uusap. Ano ba sinasabi mo, Gab? Alam ko po nangyari kay tita sa unang tingin ko pa lang. Nakulam siya. Nandito po ako para kumpirmahin at tulungan kayo na mawala ang bisa ng kulam sa kanya. O sige, Gab. Salamat Desperado na rin kasi ako Hindi ko na alam ang gagawin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ako pong bahala sa inyo. Magtiwala lang po kayo. O sige. Nagluto kasi ako Baka nagugutom ka. Kumain ka muna. Hindi na ho. Okay lang po ako. Oras po ang hinahabol natin. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Sigurado po akong palala na ng palala ang kondisyon ni tita. Habang hinahanda ni Gab ang mga gagamitin sa panggagamot, naikwento ni Nestor na mayroong kliyente si Claudia na namatayan ng anak at ang kumadrona ang sinisisi nito. Ayon kay Gab, hindi raw malabo na si Ines ang kumulam kay Claudia. Ngunit ayaw niya raw magsalita ng tapos at walang ebidensya.
Susubukan niya raw kumpirmahin kung si Ines nga ang may gawa nito kay Claudia. Magdasal muna tayo ng taimtim at humingi ng tulong sa Diyos na gabayan tayo ngayong gabi. Magkiskis din tayo ng asin sa ating mga katawan. Proteksyon natin ito laban sa masasamang nilalang. Pagkatapos nila magdasal, sumulat ng orasyon si Gab sa isang papel at sinunog ito. Ikinalat niya ang abo sa isa pang papel. At doon niya nakumpirma na isang buntis na babae ang kumulam kay Claudia. Ipinakita rin sa papel ang imahe ng isang patay na sanggol. Sa pagkakataong ito, nagtapal naman ng mga halamang gamot si Gab sa katawan ni Claudia. Nag-orasyon muli siya at isinagawa ang uri ng panggagamot na tinatawag na Reiki healing. Tita, relax ka lang po ah. Alam kong naririnig mo ko. Pakiramdaman mo po ang ipapasok kong healing energy sa katawan mo. Puti ito at positive energy na magpapalakas muli ng life force mo. Tanggapin mo po ito ng buong puso. Sigurado po akong makakatulog ka na ng mabuti pagkatapos ng session nating ito. Salamat, Gab. May ipapahid lang po akong langis sa'yo ha. Hihilutin po kita ng marahan para gumaan ang pakiramdam mo. Tito Nestor, mukhang kailangan niyo pong kausapin si Ines at makiusap sa kanya na alisin niya ng sumpa kay tita. Basta hindi niya nasasaktan ang asawa ko, sige, kakausapin ko siya. Sige po, patutulugin ko muna si tita at papapasukin ko ang kaluluwa ni Ines sa katawan niya. Huwag po kayo mag-alala, hindi niya po kayo masasaktan. Kakausapin lang natin siya. Pagkatapos ng 30 minuto, kumalma at nakatulog na si Claudia. Ito na ang pagkakataon para makausap nila si Ines. May inilagay na puting bato si Gab sa kamay ni Claudia. Ito raw ang pangtawag niya kay Ines. Maya-maya ay biglang dumilat si Claudia at nagsalita ng hindi niya boses. Bakit mo ba ako ginagambala pa? Pawala ng talab ng kulam. Ano pa bang gusto mo? Binigyan ko lang ng leksyon ng babaeng yan. Yan ang nababagay sa kanya sa lahat ng pang-aalipusta niya sa mga buntis na pinapaanak niya. Ines, ikaw ba yan? Oo, sino pa ba? Pinatay niya ang anak ko. Una sa lahat, hindi kita sasaktan. Naiintindihan kita. Ako nang humihingi ng tawad para kay Tita Claudia. Namatayan din kasi siya ng anak. Hindi natin alam ang pinagdadaanan niya. Pero mabuting tao naman talaga siya. Siguro naging ugaling halimaw lang ng dahil sa lalim ng sugat na nararamdaman niya. Wala akong pakialam sa kanya. Pinatay niya ang pinakamamahal kong anak. Pinag-iinsulto niya ako. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng anak mo. Taus-puso ako nakikiramay. Pero babala lang, alam mo naman siguro ang tungkol sa threefold rule. Kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, kung ano mang enerhiya ang binigay mo sa ibang tao, babalik sa'yo ng 3 beses. Kaya wag mo nang uulitin yan. Para na rin sinanla mo ang kaluluwa mo kay Satanas kapag gumagawa ka ng masama sa ibang tao at sa pamamagitan ng pangungulam. Payong kaibigan lang dahil ayoko mapariwara at mapasama ka. Hindi kita kaibigan kaya wala kang pakialam sa akin. Huwag mo na ulit akong gagambalain. Mamaya ayos ng kalagayan ni Claudia. Magtanda na sana siya. Makalipas ang 1 oras, tuluyan nang bumuti ang pakiramdam ni Claudia. Labis ang tuwa ni Nestor nang makita niyang ayos na ang kalagayan ng asawa. Maraming salamat sa iyo, Gab. Buti na lang at nakita ka namin kanina. Mukhang sinadya ng Diyos na magkita tayo. Ginamit kanyang instrumento upang maisalba ang buhay ng asawa ko. Maraming salamat sa Diyos at sa iyo, Gab. Walang anuman, Tito. Handa akong tumulong sa kahit sino man nangangailangan. Lalo na kadugo kong ginagawa ng masama. Mag-iingat na lang po tayo sa susunod at hindi natin alam ang kakayahan ng mga taong hindi natin kilala. Ito po, pangontra sa kulam at barang. Sa inyo na po ito. Isuot niyo po ito palagi para maiwasan at para hindi na umabot pa sa ganitong sitwasyon. Huwag po nating kalilimutang lumapit sa Diyos dahil siya ang unang poprotekta sa atin laban sa masasamang nilalang at elemento. Maraming salamat ulit, Gab. Napakabuti mong bata. Napakaswerte sa'yo ng mga magulang mo.
Pinagpala pa rin kami ng Diyos dahil ikaw ang naging pamangkin namin. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa amin kapag kailangan mo, ha? Laging bukas ang pinto ng bahay namin para sa iyo. Maraming salamat din po, Tito, sa magagandang salita. O nga po pala, wag mo po munang gigisingin si Tita Claudia. Hayaan mo muna siya magpahinga para makabawi po siya at bumalik ang lakas niya. Pagkaalis ni Gab, paunti-unti nang nawala ang mga bulutong sa katawan ni Claudia. Pagkagising ng kumadrona ay uhaw at gutom ito, kaya inasikaso naman agad siya ng asawang si Nestor. Thank you sa masarap na pagkain, mahal. Mabuti na lang naging maayos na ang pakiramdam ko at hindi na ako magiging pabigat sa'yo. Ano ka ba? Hindi ka pabigat sa akin. Aalagaan at mamahalin kita kahit ano pa nangyari. Nangako ako sa Diyos na habang buhay tayo magsasama, sa hirap at ginhawa. Pasensya ka na sa akin, ha? Alam kong naging masama ang ugali ko noong mga nakaraan. Nahirapan lang talaga akong tanggapin ang pagkawala ng anak natin. Pero pangako, babawi ako sa iyo at sa mga kliyente natin. Magiging mabait na ako. Alam ko rin kasi ang hirap na pinagdadaanan nila. Kaya titigilan ko na ang pagiging salbahe. Hindi rin matutuwa ang anak natin kung malaman niyang salbahe ang nanay niya. Pasensya ka na sa akin, Nestor, ha? Pangako, gagawin kong lahat para mapunan ko ang mga pagkukulang at makabawi sa iyo. Huwag mo nang isipin yun. Lahat ng mga nangyaring hindi maganda, nakaraan na yun at hindi na mababago pa. Matuto na lang tayo sa mga pagkakamali natin. At tulad nga ng sabi ni Gab, huwag nating kalimutan ng Diyos. Mahal na mahal kita, Claudia. Makalipas ang ilang buwan, ibinigay na ng may kapal ang matagal na nilang hinihiling. Hindi inasahan ni Claudia na magdadalang tao pa siya sa kabila ng edad niya at sakit niyang PCOS. Nestor, halika't may papakita ko sa iyo. Nagwawalis ako dun eh. Ano ba yun, mahal? Tignan mo, positive. Pinagpala tayo ng Diyos. Magiging ama ka na. Alam ko na agad ang ipapangalan ko sa kanya. Miracle. Siya si Miracle. Sa pangalawang pagkakataon na nagbuntis si Claudia, talagang nag-ingat na siya at siniguro niyang maibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Kahit nasa loob pa lamang ito ng kanyang tiyan, siniguro niya ring buwan-buwan siyang makakapagpa-check up sa doktor para alam nilang mag-asawa ang kalagayan ng pagbubuntis ni Claudia at matiyak na ligtas silang dalawa ng kanyang anak. At dumating na nga ang araw ng kapanganakan ni Claudia. Nagsilang siya ng isang malusog at malakas na babaeng sanggol. Abot langit ang saya ng mag-asawa nang unang mayakap at mahaplos nila ang kanilang anak na si Miracle. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik na rin ulit sa pagpapaanak si Claudia. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba na siya. Huwag niyo na munang isipin ang gastos. Ang importante, ligtas na maisilang ni Manet ang anak niya. Pumasok ka na, Manet, at aasikasuhin na kita. Pinahiga na ni Claudia ang kliyente niyang si Manet. Oh, ayan na ang baby mo. Nakikita ko na. Konting ire na lang, ha. Alam kong malakas at matapang kang babae, Manet. Kayang-kaya mo yan. Ayan, lumabas na. Pagkalabas ng bata ay umayak na ito kaagad, kaya hindi na kinailangang paluin pa ni Claudia ito. At nang itinabi na ng kumadrona ito sa kanyang ina, tumahan na ito at bahagyang umiti. Tumulo ang luha ni Claudia sa kanyang nakita. Masaya siya dahil natulungan niya ang bagong ina. Congrats sa inyo mag-asawa. Masaya ako para sa inyo. Siya nga pala, kung hindi nyo pa kaya magbayad ng isang bagsakan, pwede namang hulug-hulugan nyo na lang o kahit kailan nyo kaya magbayad. Okay lang sa akin. Pero bayaran nyo ko, ha? Alam nyo naman, may anak din kasi akong pinapalaki. Labis ang pagpapasalamat ni Manet kay Claudia. At nang makaalis sila sa bahay ng kumadrona, agad namang pinuntahan ni Claudia ang anak niyang si Miracle para padidehin.
Sinalubong ng mga ngiti ni Miracle si Claudia. Ang ganda-ganda talaga ng ngiti mo, anak. Miracle, hulog ka talaga ng langit sa amin ng papa mo. Mahal na mahal kita, baby Miracle. Wakas!